Bakit ang bongga ng setup for today's episode? Kasi parang may guest tayo, no? Galing pa siya, imported. Imported yung guest ngayon. Okay, so, ano ba to? Balikbayan? Ano ba? Pilipino ba? Pag naiisip ko yung Japan na content creator, siya Oo. yung siya yung naiisip ko. OG, Yan, ano? OG talaga to. Yan. At dahil dyan, Yan, introduce ko na. yes, Dating OFW, and now, nandito na sa Pilipinas din, at lagi nagta-travel pa rin sa Japan. Si Oo. JP in Japan. Hi guys. It's Welcome. Welcome sa Welcome. The Tara Podcast. JP in Japan. So yes, go ahead and Hello say hi. everyone. It's your previous Pinoy Tokyo boy, dating OFW sa Japan. Yes. Yun, Yeah. simple lang yung introduction Oo no? nga Pero eh. dun kasi umiikot talaga si JP. Mm. At actually guys, no, for context, nakilala lang namin siya online. Tapos nag-meet tayo, I think, sa Tokyo? Bueno. 2 months Sa ago. Ueno. 2 months yan. 2 months November ago. lang ba yun? Autumn. Oo. Autumn, yes. Oo nga. So ito, pangalawang meeting pa lang natin Yeah. in person. Pero madalas nakakausap na tayo Yeah. na natin sa online talaga si JP. Nagchichismisan na kami. Oo, may chismisang nangyari. O ngayon, sasali namin kayo sa chismisan. Yeah. Kaya, ganda ng setup natin Yeah. ngayon. Mm-mm. Thank you so much, Privato Makati. Makati. Nalito pa Yan. Thank you so much, Privato Makati, sa aming magandang setup ngayon. So, expect more like this, guys, na meron tayong magandang setup, tapos meron tayong guest. At ngayon nga, si JP in Japan. Yan. So, ako, may gusto ko bang first, Pwede may sabihin lang ako. Oh, sige, go. So, actually, naalala ko nung nag-meet tayo, parang sabi ko, uy, gusto kong pumunta sa Tara Podcast. Oh. Salin, i-guess nyo naman ako. Ayun. So, yun, thank you kasi Yay! nakikinig sila. Yes! Nakikinig kami, nagbabasa kami yung mga pasimpleng nagko-comment dyan na, Yeah. pag-guest naman dyan. Gusto namin yun kasi actually itong second year ng Tara Podcast, yun yung plano, mag-guest tayo. So, tama na about Tara Podcast. Gusto ko about JP. Yan. So, JP. Actually, nung nag-ikot tayo sa Ueno, yes, nanonood daw ng mga vlogs mo. Very informative. True. Tapos nung inikot mo kami sa Ueno, parang ganun lang din eh. Parang same lang din na yung kung ano ka doon sa vlogging mo, pag nakasama ka namin, natutuwa ako kasi ang dami mong information na halos kahit na nakailang Japan na tayo, hindi namin in-expect eh. Like Yeah. yung Ueno talaga. So yung nabanggit mo nga yung Ueno, parang naging ano mo yan, ang tawag doon? Balwar. Neighborhood. Oh. Yeah. Baluarte sa Tagalog. Teritoryo. Yeah. Teritoryo. Teritoryo. So, bakit ba? Bakit bueno? Doon ka ba nag-work before? Or So, malapit? yung bahay ko kasi, hindi nakakaalam, so I lived in Japan from 2020 ng December Oh, until... pandemic? Yes. Pandemic. So, yun, actually, nag-Japan ako not because mahilig ako sa anime or whatnot. Siguro, swerte na parang tamang timing and swerte for me. Kasi nung time na yun, di ba, pandemic, parang everything stopped for Yeah. everyone. Yes. So, around April ata, parang nag-start yung, or March, basta Lockdown? nag-lockdown. Oo, yan. March oo. yun. Nag-lockdown. And then, nung time na yun is, nag-work from home kami. Ako as an engineer ako by profession. Anong Electronics engineer. Same. Yeah. Engineer. Civil ako. Hindi, civil siya. Okay. Okay. So, Tapos, sanay akong mag-travel. Noon pa lang. So, I do Fieldworks. travel vlogs as in yung BLOG. Nagsusulat ako ng itineraries. ganyan. sorry. Akala ko fieldwork. Akala ko sa work talaga. Pero, Okay, so I vlogs. mean, habang nag-work ako as site engineer, nagsa-side trip ako somewhere lagi. Kung saan man ako may site survey. Halimbawa sa Cebu, sa Bohol. Oh. May isang araw yan na hindi muna ako uwi. Pupunta ako somewhere. Really? Ganon. Really Ganon. Tapos, nung time na nag-lockdown, hindi talaga ako sanay na nasa bahay ako. Tapos, yung time na yon parang, hindi ko alam kung ako lang naka-experience nito nung lockdown. Kapag nag-work ka kasama yung mga taong ka-close mo, medyo madali kang mairitable. Parang ganon. Okay. Medyo hindi ako relate dyan. Kasi kami nung nag-lockdown, gustong-gusto namin, nasa bahay lang. Dalawa lang kasi kami. Oo. Kasi dalawa lang kami. Ah. Siguro ikaw, Ako kasi family ko, like, halimbawa, sasabihin sa'yo, kumain ka na, busy ka. So, parang, may times na, parang, mamaya na, may tinatrabaho pa ako, ganyan. Siguro, ako lang yun. Pero I think, marami ring makaka-relate na Oo. hindi sanay sa ganong setup eh. oo. Kasi, Kasi yung mga ka-office mate ko dati,
yun ang reklamo eh. Na parang gusto na nilang matapos yung COVID, yung lockdown, gusto nilang bumalik sa office kasi nga parang na sila eh. Yung na-experience mo, gano'n na gano'n. Ayaw nila sa bahay. Mm-mm. Oo. So, ayun, and that time kasi, bago pa lang talaga akong worker, Mm-mm. is, may sideline na ako. Mahilig na ako mag-online selling. So, nung time na yun, since engineer ako, I sell safety equipment. Okay. Like, mga hard hat, safety shoes. Dapat pala, ikaw yung kinontak ko Oo, noon. safety goggles. Pero on the sides lang yun. Kasi syempre, yung mga ka-work ko, sila bumibili, ganyan. Oh. So, come 2020, di ba, if you remember, pumutok yung bulkan. Taal. Tama, January. tama. Mm-mm. Tapos naubos yung mga N40, N95 ba? Yeah. Na mask. N95 Oo. na mask. Tapos nag-pandemic. Mm-mm. Eh di ba wala na ring mask nun? Mm-mm. So, isa sa tinitinda ko, if you're familiar sa mga gas mask na may filter. Yeah. Yung Sa pang-paint? sa mga palabas, nakikita ko yun. Oo, yun. Oo. May isa akong kakilala na bumili nun kasi napifilter niya yung virus. Oh. Tapos parang umugong yung kwento na pwede yun. So, tumami yung bumibili sa akin. Mm-mm. Pati mga doctors yan bumibili sa akin nung ganun. Okay. Eh, nagtaas yung demand. Siyempre, nagtaas ako ng presyo. Tama naman. So, parang dinoble yung presyo. Pero yung kalaban ko, times 5 yung presyo. So, ending sa akin pa rin Mas sila mura. bumili. Oo. Tapos yun, nung time na yun, parang in 2 months, kumita ako ng maraming pera na hindi ko ina-expect. Oo. Tapos doon ko na-realize na kapag may pera kang marami na hindi mo ina-expect, hindi mo alam kung anong gagawin sa pera. Unlike kapag wala kang pera, ang dami mong plano. Pag nagkakapera ako, bibila ako ng ganito, di ba? Parang ganun. So, ayun. Biglang nag-boom lang sa utak ko na, Japan. Oh, okay. Doon nag-start sa 2020. Mm-mm. So, pandemic. Okay. Kasi, alam mo yung pandemic, sobrang daming inopen na opportunities. Tapos, ang dami din niyang, syempre, na biktima. Sinarado yun. Nasaradong businesses. And, syempre, yung mga nawala na tao, Mm-mm. di ba? Pero, ang good thing about the pandemic, para sa akin, para sa atin din, doon din tayo nag-start mag-content creation. Yes. Ang daming inopen na opportunities. And, isa ka pala doon. Yeah, isa ako sa parang naging Boom ang tawag na. dyan, yan, beneficiary. Beneficiary. Yeah. Actually, ako rin. Tayo rin. Oo. Naging beneficiary sa trading naman ako medyo. Ibang usapan na yun. Oo, Pero kasi mas gusto kong malaman, sa dami ng country, bakit Japan? Oo. Ayun. So, may backstory yan kung ba't Japan yung nag-pop sa mind ko. So, when I was in college, actually, I'm part of the, ang tawag dyan, publication team. So, feature writer ako nung college. Hanggang sa naging editor-in-chief. Anong school? Pamantasan ng lungsod ng Pasig. Shout out sa inyo. Shout Mga out. PLPians. Yan. So, nung time na yon, parang 4th year college or 3rd year college, may dumating na students from Japan. Oh, okay. Tapos, winantuan nila, isang Pilipino, isang Japanese. Tapos parang may game siya na, iikutin nyo yung Pasig. Parang, may games. Inumin nyo to, kumain kayong kwek-kwek. Parang ganun. Tapos Okay. paunahan kayong makauwi. Kailangan Okay. ma-check nyo Parang lang. Amazing Race? Yan, Amazing Race Pasig. Ganda. Yun, ganun siya. Oo. So, nung time na yun yung first encounter ko na malapitan sa isang foreign body or foreign na tao. Kasi nung time naman natin, hindi uso yung YouTube na manonood ka ng mga... Kumbaga sa atin dati, nung time na yun, kung makakita ka ng travel influencer, sila yung mga sikat, sila yung mga bayad ng TV, sila yung mga pinapapunta ng... Kumbaga rare pa sila. Oo, Like sobrang- ngayon, di ba? Marami Tapos na doon ko tayo. narinig yung mga tunay na story about Okay. Japan na parang sa sarili ko, totoo ba yun? May ganun palang lugar na... Kasi lagi niyang kino-compare, dito sa Japan, ganito. Kasi kumakain kami ng Okay. kwek-kwek, ganyan. Tapos doon ako na-curious. Kaya hindi ako nag-Japan because of anime or yung about sa Japanese. Oo. Dahil sa curiosity talaga. Okay. So, mas Yung malalim. curiosity. Mas malalim na reason sa Galing pagja-Japan. Tapos nung time din kasi na may options na ako, ang gusto ko na lang umalis ng Pilipinas nung time na yun. Ito yung type na sabi mo medyo may naipon ka na. Oo, no? hawak ko Out of- na yung pera. Hindi alam ng magulang ko magkano hawak ko. Hanggang ngayon, hindi Sayang, nila alam. no? Alam na nila kasi pinost mo yung student visa process eh. Dapat di mo So, pinadyoke. ang nangyari nun, binigyan ko ng 100K yung magulang ko. Mm. Sabi ko, inyo na muna to. Pero wag niyo muna akong
aasahan for 1 year kasi mag-aaral ako. Oo. Pero that time kasi graduate na rin yung pangalawa kong kapatid. So, I'm expecting na, kumbaga 5 years na kasi ako nung nagwo-work para sa family. So, Oo, parang, breadwinner. oo, breadwinner. So, Ah. since may katulong na ako, baka naman, parang ganun. Oo, so bigyan niyo muna ako ng 1 year. Which Okay. is good thing din kasi hindi na sana yung family ko sa malalaking padala nung nag-start ako. So, Good. small things like 1K magpadala ka, sobrang thankful yung parents ko, yung nanay ko. Yun yung maganda. So, ayun yung reason kung ba't Japan. And also, ang options ko nun is Canada, Australia, and Japan, which is yan naman yung mga sikat na student visa Student, oo. places. Pero, ang naisip ko lang, ang pinakamalapit is Japan. Okay. Tsaka, hindi, yung mas mura siya nung time na yun. Ano yung student visa na yun? Masteral or ano? Sa Japan kasi merong types ng student visa na pwedeng graduate school. Pero yung pinakamadali and open for everyone na 18 years old pataas is yung language school. So mag-aaral ka ng Japanese sa Japan. Parang yung sa'yo, kaso ikaw online ka nun eh. Oo. Online lang yun, tsaka free course lang yun. Free eh. course siya. Ano yun? The Japan Foundation Manila. So, iba pa yun, iba. Kasi yung kapatid ko right now, nagmamasteral siya sa, saan ba yun? Nigat. Niigata. Yata. Oo. Ang tawag dun sa university doon nung marami. Jika ba? Jaika? Jaika. Yata, ano. Jaika, Ewan ko, no? Jika. Magko-comment na lang siguro yung kapatid ko kasi Kung wala mali. akong alam-alam, no? Sorry po, ha. Pero usually sa language nga nagsa-start. Student visa, tas yun yung aaralin, no? For 1 year. So, depende siya from 1 year and 3 months up to 2 years. Sa Japan kasi, it's customary na lahat gagraduate ng March. Lahat nag-end ng March and lahat nag-i-start ng April 1. Okay. So, technically, mayroon kasing 4 na times na pwede kang pumasok sa Japan. January, April, July, and October. So, kung January ka papasok, 1 year and 3 months ka lang. Pero kung April ka papasok, 2 years. Get. Kaya pala ayun, yung kapatid ko si Archie, parang August yata siya eh. Parang buong October ba? Oo. Yung may mga ganun pala. So, if you don't mind, Sige. magkano? Para magka-idea lang yung Nung time viewers. ko siguro safe budget overall is 500k Pesos? Kasama na doon yung 1 year mong tuition fee. So for 1 year, hindi mo na iisiping magbayad ng tuition fee. Makakapag-focus ka sa pag-aaral mo or pag-working, Student working student. Working mo. student. Tapos, yung 500 na yun, may accommodation or wala pa? Wala pa. So, ikaw din nahanap ng, kung yung school mo is may dorm, pwede. Okay. May additional siya sa tuition fee mo. Pero kung wala silang dorm, pwede kang maghanap ng sarili mo. In my case, naghanap ako ng sarili kong matitirahan. Like around, siguro, maglalaro ng 17k more or less in peso monthly. Per month. Okay. Pero pwede ka naman mag-work doon while you are studying. Yes, pagdating mo sa airport, sabihin mo lang na gusto mong mag-work and then tatatakan ka na nila na you're allowed to work 28 hours a week maximum. Parang part-time. Part-time. Oh, so pero enough na siya to sustain Oo nga. yung part-time So, to give you context, ang minimum wage sa Japan naglalaro sa 1,000 yen. Sa peso ngayon, 380 per hour. So, kung itatimes mo siya sa 20 hours or 25, kasi malabong maka 28 usually. Siguro 200, magkano nga ba? 28,000 yen Oo, siguro. times 4 weeks. Oo. 28,000. So, mga parang 112. Oo, mga ganun. 112,000 yen or around 40k peso. Not bad. Part-time yun? Oo, Part-time. Not bad. Not bad na, no? But for me, not bad. Pero kung doon ka nakatira, it's break even. Sakto-sakto lang. Kasi imagine, magbabayad ka ng bahay 17k. Oo nga pala. Minus mo sa 40k yon, pamasahe mo. Tapos, ano pa ba? Pagkain. Yeah. Papadala ka pa. Di ba? So, siguro kung... Tsaka, ang tanong dyan, makakompleto mo ba yung 28 hours na month, na Tapos, weekly? Pwede bang dalawa yung part-time?
Pwede basta total of 28 hours a week. Basta hindi ka dapat lalampas sa 28. Tapos, ano yung mga pwedeng i-part-time job? So, ang pinakabawal lang is yung mga panggabing trabaho. Like yung mga waiter ng mga Mga bar? mga izakaya, ganun. Ah, Bawal. isa kaya. O kaya yung mga lab hotel na mga taga-linis ng lab hotel yun. Basta bawal yung mga pang-adult work, ganun. Okay. Mm. Kasi nga student, Mm-mm. So, yung working mga visa. common example, like cashier sa 7-Eleven, gano'n. Yes, kung magaling ka na mag-Japanese. In your case, anong naging ano mo? So Student ako, work? actually, ang nakakatawa pa dyan, yung agency ko kasi before, they offer job assistance Oo. Mm-mm. pagdating mo sa Japan. Pero most of, ganun. oo, Puti. pero may mga partner like ano sila, companies. Oo. Pero ako kasi medyo niyabangan ko kasi pagdating ko sa Japan, may natira pa akong 90k pesos, which is kung i-convert ko siya, kaya kong mabuhay ng 3 months nang walang work sa Japan. Okay. Kaya siya ng Yes. cost of living. Mm. So, ang ginawa ko, sabi ko, hanggat hindi ko nauubos to, hindi ko tatanggapin yung bigay ng agency. Bakit? Kasi factory work siya. Hindi naman sa sinasabi kong ayokong mag-factory work, Oo. pero gusto kong itry munang maghanap ng work na gusto ko as an Okay. engineer or as a professional. Makes Bago sense ko naman. tatanggapin yung... Kumbaga last resort yun. Oo, kasi Mm. andyan naman na yan eh. Bakit? Correct. Tsaka sabi mo nga, meron ka namang buffer na 90,000 Yan. during that time. So, Mm. good choice. O, tapos, go. Tapos ayun, edi naghahanap ako ng jobs. Hindi pala siya ganun kadali. Lalo, kaka-second wave lang. Bali, nung dumating Ay, oo. ako sa Japan is December 30, 2020. Okay, 2020. Oo, kasagsagan Tapos, pa yan. alam nyo ba, January 3, nagsara yung Japan. Second wave. Okay. O, tapos, di ba wala ka pang work nun, no? Wala pa akong Oo, work. okay. So, actually, may isa pang nakakatawa dito kasi bago ako mag-Japan, yung nanay ko, nagsimbang gabi daw siya. Mm. Tapos alam niyo kung anong wish niya? Ano? Ano? Hulaan niyo. Umuwi ka ng Pinas. Hindi pa ako nagja-Japan. Ay, Ay, di ba? hindi matuloy. Yun ang wish niya. Matuloy. Sana hindi ako matuloy. Oh. Tapos sinabi niya sa akin yun, nung time na sinabi ko sa kanyang, na-cancel yung flight ko. Tapos 2 days na lang yung flight ko. 28 na, tapos 30 yung flight ko, di ba? 2 days na lang, na-cancel. Kaya galit na galit pa rin ako sa airline na yun. Tapos, ayun, edi na-cancel yung flight ko. Tapos, edi tongtong yung nanay ko, sabi niya, alam mo ba, winish ko yan sa simbang gabi. Edi ako parang di ko alam kung matutuwa ka sa nanay ko. Thank you ka ba? O maiinis na Hindi kasi natin ano, mo, no? parang alam ko naman na concern siya kasi first time na may... Yes. kasi At saka panganay ako panganay At ako. saka New Year eh. Oo. Siguro parang ayoko muna umalis yung anak ko, pwede bang next year na? Ganon. Yun nga. Kaso ako kasi nafe-feel ko, magsasara na yung Japan, nafe-feel ko. Oo. Nafe-feel ko siya. Sabi ko, kung hindi ko Pag hindi Pag natuloy hindi ko to ngayon, ginawa, wala na. Wala na. So, nangutang pa ako. So, nagpakaskas ako sa friend ko for another flight. 16K yun. Grabe. One way. mabigat din. Oo. Oo. Pero, 6 months to pay. So, sabi ko, sige, kaskas mo ko. And then, yun, nakarating ako sa Japan. Tapos yun nga, antay ako dyan, 30, di ba? Tapos nung time na yun, bawal ka pang dumirekta sa dorm. May 14 days May quarantine. quarantine pa Oo, nun. hassle yun. So, nandun ako sa Asakusa. Red Ng Planet 14 Asakusa, days. 14 days. May, Tapos- may quarantine na. Pero alam mo yung quarantine sa Japan, hindi siya mahigpit. Pwede kang lumabas, pero bawal ka lang kumain sa public places at bawal kang mag-public transpo. Yun lang. So, ang Saan ka ginawa ko, kakain? bibili lang ako, tapos iinitin ko dun sa microwave, tapos babalik ako sa hotel. Okay. Paano nila malalaman? Trust basis. Okay, Lagi trust ako basis. ganun sa Japan eh. Japan. Japan. Huwag kang magbabago, Japan. Basta, laging most of the sa Japan rules, trust basis. Yun nga eh. Yes. And yun yung isa sa nagustuhan namin doon. Na nakakapanibago kapag balik mo dito, okay, balik tayo sa back to normal. reality. Ganyan. Oo. Pero ganun talaga eh. That's the differences ng culture. So, tanggap lang tayo. And adjust. Well, di ba, nagsarado na. Nandun ka na. So, mga ilang months ka nagkatrabaho nun? Ayun, so, di ba, January ako dumating, January, February, March, end of March, Meron dapat Meron mayroon na. Oo Kasi, nga eh. ubos na yung Ubos pera na. ko eh. So, ang nangyari nun, like, end of March, which is about to accept na ako dun sa factory work na binibigay sa akin, may nakita akong job sa Craigslist, Tokyo. May Craigslist din pala. So, sa Craigslist Tokyo, meron silang job, pero for spring school lang siya. Sa hindi nakakalam, spring school, ito yung parang special classes ng mga bata. Kasi
Okay. Normally, walang pasok sa spring. Ah. Pero yung mga hoikuen or yung mga preschool, Ah. meron silang special program para yung mga nanay na nagwo-work, iiwan pa rin doon yung bata. So, parang ano lang siya, play school lang siya. Oo. In a way. So, ang nangyari nun, pagdating ko sa work, okay naman, English speaking, ganyan. Tapos, nanibago ko kasi, bago akong pinakaunang work ko na masasabi is, dati akong college instructor sa STI. Okay. So, So, may parang teaching. Pagdating ko doon, bagets, mga bata, Okay. like 5, 6, 7 years old. Though, panganay naman ako sa 7 magkakapatid, sanay naman ako sa bata. Pero, alam niyo yung sanay kang mag-instruct, hindi ka sanay magturo. Alam mo yung difference? Yung parang, Yes. sanay ka pag college, basahin nyo to, aralin nyo to. Oo. Ayan. Pero pag bata, kailangan A is for apple, sasayaw ka pa, di ba? Ganon. So, sumayaw ka. Oo, ang daming cases. Sample. May video ba yan? Watch BTR. So, Okay. ayun. Tas ang nakakatuwa, first day of work ko, nag-fall yung mga sakura. Ooh, I love Tas it. naglalaro kami ng mga bata sa park. So, yun lang yung work ko. Dadalhin ko Ayun yung mga sa'yo. bata sa park, paglalaroin ko sila, takbo-takbo. Tapos babalik kami sa school. school. Paglalaroin ko sila ng Lego. Bantay, Tapos, parang bantay ka lang, ganun. kasi spring school Oo. hindi mo sila pwedeng pag-aralin. Oo. Pero generally, dapat may mga English, ganyan, class. Pero kasi parang special class lang siya. Kumbaga dito sa atin, summer class. Ay, although yung summer class dito, aral din eh. Aral din eh. Pero yun, alam mo, tuwan-tuwa kami pag nakakapunta kami sa park sa Japan. Tapos nakikita namin yung mga batang yun, yung may pare-parehong kulay ng suot. Ganun ba sila? Pati sombrero. Ganun ba yun? Yeah, sa amin naman, since Spring. preschool siya or hoikoen, same lang ng boshi. Ayun. Yung sombrero. Yun, yung ganun. Boshi pala tawag doon. Ayun. Doon mo Tuwan-tuwa malalaman kami. kasi yung age ng mga bata. So, para alam ng teacher kung sino yung, halimbawa, pag red ka, itong age ka. Or minsan, kapag nagkakahalo yung schools sa isang park, alam ng mga teacher kung kaninong bata yung... Ang galing. Galing. Color-coded sila. Very Japan talaga. Oo. Galing. Ang cute nun. Pag nakakakita ako nun. Syempre, bawal lang Tapos ang sahod ko videohan. doon, I think 1,100 Yen. Per day? per hour. Per Per hour? Per hour. So, Tapos enjoy ka pa eh. like no? 4 hours akong mag-work yan every day. Kinumpit. Pero nung time na yon, like parang since spring school lang siya, 3 days lang siya. So, 3 days a week. 3 days lang talaga kasi for that program lang ako eh. Hindi talaga siya yung part-time eh. Oo, okay. Parang alam mo, sideline lang. Tapos, doon ko na-experience yung difference nung Filipino parents and Japanese parents. Sige Serious ako nga. dyan. Kasi, nung time na yon, syempre mga bata naglalaro, ganyan. May batang nadapa na ako lang mag-isa yung nagwa-watch. Okay. So, bilang Pilipino, kabado ako na sabihin sa teacher na naiwan dun sa... Kasi may times kasi naaalis kami ng park, pero yung may isang teacher na may iwan, may mga batang magpapaiwan kasi ayaw mag-park, ganyan. Or, syempre may gagawin siyang paperworks. May iwan yung head namin noon sa branch na yon. Tapos pupunta akong park. Mag-isa ako, like 7 kids. Eh, syempre, hindi ka naman... Hindi mo lahat may makulit, may matututukan. pupunta sa kabilang set, True. ganyan. Oo. So, nakipaglaro ako. So, parang in a way, iniisip ko kasalanan ko kasi ako yung bantay, tas nasugatan siya dito sa tuhod, batang lalaki. Eh di ako parang pagdating namin, kabadong-kabado ko. Pero alam mo sabi ng teacher, it's okay, it happens. Ganun lang siya. Tanggap-tanggap lang. Oo, kasi bata, yan, parang ganun yung sabi sa akin nung... So, hindi sila fragile sa kids masyado. Oo, in a way na parang... kasi masyadong, for me overprotective talaga mga Filipino parents. Tapos, halimbawa, may madapang susugurin agad sa school, ganyan. Ay, oo. Di ba may mga ganyan kasing sa atin? Yes, oo. Baka sa panahon ngayon. Kasi parang sa dati ba? Parang Ako, di ko masabi kasi hindi ako napapaaway sa school eh. So, hindi naman sumugod yung nanay ko. ako naman. Pero one time... Pero ikaw, kunyari, as kung magiging parent ka, halimbawa nasaktan yung anak mo, syempre, di ba, as a Parang Pilipino, oo. di ba? Parang Pupunta yun mo, yung teacher normal mo, sa anong atin. nangyari? Correct. Ganun nga tayo. sa Parang bagay. culture ng Pinoy. Kasi may kaibigan kang parang teacher or parang ganon na iba na yung parents ngayon talagang inaaway niya yung teacher Oo. sa bawat Pero I think also the system kasi is different eh. Sa Japan Yes. kasi,
meron din silang tinatawag na renrakucho or it's yung daily activity na ginawa ng bata. So doon sinusulat ng teacher yung behavior ng bata or kung may nangyari, kung nadapa, susulat niya doon. Ang galing. Tapos kung ilang beses, pag mga babies kung ilang beses nag-poop, anong kulay, basta may mga ganon. Tapos kinabukasan naman yung parents, isusulat din yung temperature ng bata, kung anong bang behavior nung ilang oras na tulog, para alam ng teacher kung puyat ba yung bata na yan, ano bang dapat Galing. namin gawin dyan. Napaka-systematic. Mm. So parang in a way, protective din naman sila. Magkaiba lang yung version Mm-mm. nung pagiging protection, protective versus sa nakasanayan natin as Filipinos. Diba? Kaya gustong-gusto kong kausap si JP. Ang dami kong natututunan ng bago sa Japan kasi di normal sa amin yun eh. Yeah. Mm. Even naka 12 trips na kami sa Japan, hindi namin alam yung mga ganyan. Kasi nga, tumira siya Tapos sa nag-work Japan. din talaga Oo, ako. Oo, sa at nag-work din. Ilang years ka nga dun tumira, So, I think- halos? 4 years, siguro 5 years, yung pang 5th year is almost every month na lang last year. Pero working pa yun. Parang pabalik-balik na. Hindi na, Tuloy-tuloy. nilet go ko na yung visa ko pero naka-multiple visa na ako. Okay, so ito na. Gusto ko nang ituloy. Sorry, may sabihin ka pa? Hindi. Pero gusto kong ituloy kasi Sige. from, yun nga, di ba, 4 years. Mm. Tapos pabalik-balik na nung 5th year. What made you decide na i-pursue itong ginagawa mo ngayon galing sa pagiging OFW? Yun. So, ako kasi, mahilig na talaga akong mag-travel ever since. So, bago pa ako mag-work as a teacher, Mhm. alam na nilang vlogger ako. Mm. So, Ay, sorry, kailan ka nag-start mag-vlog muna ba o vlog? pagdating ko sa Japan, nag-vlog na ako. Meron akong So, 2020. meron akong vlog ng pagpunta ko sa Japan as a student visa. As in yung airport experience okay. ganyan. Kasi sinabi ko sa friends ko na kapag na-approve ako, magba-vlog na ako. Kasi yun yung sabi sinabay nila, mo siya kapag ka natanggap ka sa Japan, mag-vlog ka kasi interesting ka daw ganyan. Oo, Sabi ko sige, tatry ko. Tapos yun, nag-vlog ako. Mhm. Tapos pagdating ko dito, syempre bored yung mga tao, 'di ba, sa TikTok. Tapos Yes. siguro I think masasabi ko isa ako sa mga unang nag-share ng Japan as a Filipino sa TikTok na kahit walang kwentang bagay, videohan ko ng 10 seconds, may manonood. Oo. Tapos, di ba, OFW life kasi yung share mo. So, Oo. interesting nga yun, Interesting especially talaga. nung pandemic. Tsaka yung curiosity kasi talaga. Kapag, alam mo yung fresh blood ka sa isang country, alam mong ang daming difference. Oo. So halimbawa ako may nakita ako, hala guys, tignan nyo to. Oo. Ang astig nito. Correct, Pero correct. lang, parang randomly Simple lang, no? Oo, Kasi yun lang. Nagugulat ka rin eh. Yung perspective mo ngayon ko lang nakita to. So, why not i-share? So, Tsaka yung nung nakanood, ganun nung din. time na yun, hindi saturated ang Correct. contents. True. So, yes. nag-start ako sa TikTok, pero meron akong Facebook and lahat meron ako. YouTube. Oo. Pagdating ko, alam ko na yung pangalan ko, JP in Japan na talaga. Kasi JP nga ako, tas Japan is JP din. Oo So nga, sabi ko, sakto. it match talaga yung Diba, JP? Japan din yun eh. Yeah, JP and JP. So yun. JP in JP. Tapos, ayun, nag-work. Actually, as yung 'di ba dapat nga 3 days lang yung work ko. Nagustuhan ako nung teacher. Sa teacher, oh. Kasi nga daw parang masyadong caring yung mga Filipino people. Oh, totoo naman yan. So, na-experience ko rin naman, nagkaka-work kami na mga ibang countries. Iba talaga yung care ng Pilipino, lalo na sa teaching, tsaka sa mga bata. Totoo Kasi, yan. yung iba, nandun lang to teach. Walang passion. extra. Oo. Ito na yung trabaho ko dituruan kita. Yeah. Walang, Gets. pero hindi naman lahat. I mean, Mostly. Mostly. Yeah. Yan. Gets yun. positively, mostly ng Pilipino, caring talaga sa mga Sa sa trabaho work nila. Oo. May sila parang inaako nila yung work nila na kanila. Ganun. Mostly. Ganun talaga yung mga Pinoy. Totoo yun. Yung mga 5% kasi nasa government. Joke lang. Ikaw na, bumalik ka ulit. So, yun. Patalastas. So, ayun. Tapos nung time na yun, yung school ko kasi may branch siya, na main branch. Pilipina yung may-ari. Okay. So, kinuha nila ako doon as full-time na part-time. Gets mo? Full-time na Part-time, pero full-time, every day. Gets. Kumbaga, okay. nakalagay doon part-time pero 28 hours a week. Ganon. Okay. 28 hours a week. So, yun na yung time na nagja-juggle ako ng umaga language school, afternoon working. Oo, grabe. Tapos, nung time na yun, grabe, sobrang hirap ko. Sobrang payat ko, tapos, Talagang stress.
pagod, ganon. Pagod, pero masaya ako sa ginagawa ko. Pagod lang talaga. Pagod lang physically, Mm. kasi nga ang daming trabaho. Tsaka alam mo yung hindi ka kakain hanggat hindi ka gutom na gutom, yung parang ganun. Kailangan nanginginig na. Oo, kasi yung sobrang busy ka Oo, sa ginagawa mo eh. Tapos, Saka passionate ka eh. So, minsan talaga parang, parang kakain ka lang pag nanginginig ka na sa gutom. Parang tayo, no? Oh, minsan. naalala ko pa nung student ako, di ba may 3 months nga ako, yung adobo maabot ng 1 week sa akin. Grabe. So, Mm. ang payat mo nun. Ang payat So, talaga diet ako ng mode, time. parang- Forced diet. Ganun pala. Ganun pala yung technique. Para pumayat guys, gano'n yung technique. Forced diet. Tapos, So, ayun, nagbablog-vlog na ako hanggang sa nakukulangan pa rin ako sa kinikita ko as a teacher. Kasi at the same time, nag-iipon ako ng pambayad ko sa another 3 months ko na tuition. Di ba 1 year lang binayaran namin? So may January, February, Tutuloy March mo pa pa. siya. Oh, Okay. ang babayaran ko parang 200,000 Pesos. around yen. So mga 80,000 Okay, pesos. Ano yun? So, Sa 3 months yun? Oo, kasi bayad na yung 1 year ko eh. Bago ako makagraduate, may 3 months pa. So, kailangan kong, kinumpute ko na kailangan kong makaipon ng parang 20,000 to 30,000 yen per month para Oo. mabayaran yun. Mm. So, kailangan kong mag-double job. Oo. Huwag niyong gagawin yun. Took my side comment. Huwag yung gagawin yun. Bawal kasi talaga. Pero, Ah. sasabihin ko na, marami kasing mga Pilipino na estudyante na nagagawa yung ganun. Mm. Kasi may mga jobs kasi sa Japan na kapag hindi ka via ATM binabayaran, hindi nila madedetect yung ano. So, Okay, paano? So, pag cash Cash, basis, yun. So, ako, ayoko namang gawin yun. So, nag-focus ako sa pasok sa niche ko, which is yung content creation na nga nun. So, naghanap pa rin ako sa Craigslist. Ang una kong nakita is GCash, commercial model. Oo. Ako iniisip ko, commercial model di naman ako gwapo, tapos payat ko, ganyan, tapos, alam mo yun, kasi naman yung, ang pinaka nakalagay, must have GCash account. Meron akong GCash account, wala na akong Pasok. sinabing pogi, or ano. Pasok. Di ba? So, Gcash. Oo, Baka thank you, naman. GCash. Tapos, ayun, nung nakita ko yun, ito yung time na pwede na palang mag-GCash sa vending machine sa Japan. Yun yung ginawa kong Anong year? commercial. 2021 ata, Okay. or Okay. 2022 basta dyan. So, yun yung una kong commercial. Unang nag-commercial ako sa Japan. Sobrang mahihain talaga ako. Kung gusto nyo makita ito, send ko sa kanila. Nalagay natin yung link sa description. Ang lalaki ng camera. Alam mo yun, yung So, talagang full production. full production. Okay. Ang sahod nakaranas ko, ka na pala doon. 30,000 yen. Wow. Sa isang street, sa isang mga around 10k pesos lang yun. Oo, okay. Pero ilang oras lang yun? Walang salita. Like, palakad-lakad ka lang, bibili ka, papakita mo yung phone mo na may Gcash, ganyan. Okay. Tapos, Nice. ano siya, parang whole day din naman siya. Mm. So, nung time na yun, shinare ko rin yung about sa Oo. Gcash kasi Sa sarili mong interested kasi ako tsaka siya new information for me na Oo. makakatulong sa lahat. Oo, correct. So, kasi yung goal ko dati, kaya ako naggagawa ng video is, goal kong magkamali para yung mga manonood hindi na magkamali. Yes. Ganun ako. Oo. Sabi ko, di ba Tuturo ako mo. magkamali, basta pag kayo na, wag na kayong magkakamali. Wag niyo na akong I gayahin. love it. So, edi ginawa ko yun. Tapos, ayun, doon na yung time na medyo nagba-viral na yung content Oo, ko. oo. Okay. Tapos nung nag-viral siya, nag-monetize na din siya. Pero alam niyo yun, pagka-monetize, feeling mo mayaman ka na, di ba? Yun ang kalokohan. Oo. Hindi Kasi totoo. $0.005. Oo nga. Unang kita mo saan yun? YouTube? YouTube ba yun? Or Hindi, sa sa Facebook. sa Facebook? Di ba? Oh, shit. Di ba kasi minsan, congratulations sir, ang saya mo kasi feeling mo, may lumilipad na kotse, Oo. imagination mo eh. mga pera, ganun. Tapos, Oo. $0.05. Oo. Kahit viral, no? Ganun lang, no? Nung Tapos, time na yun. ibabash ka pa, no? Oo. Na, Yan na. Baya, kumikita naman kayo. Ganyan, tapos Oo. pag nakita nila yung sinasahod natin via monetization, napakaliit lang, YouTube man yan or Facebook. Maliban siguro kung mga, ano ka na. Sobrang laking account. Pero, maliit lang talaga guys. Kaya wag nyo kami i-bash. Yeah. Chill lang kayo. hindi malaki kikita namin sa Meta. Yeah. Nagpangalan. Oo nga And then, eh. tsaka sa YouTube, di ba? Yung monetization sa Hindi. YouTube. Yun ang pinaka, di ba, sa YouTube is, parang para sa akin, yung pinaka-established na yun. Kaso, hindi rin siya ganun kalaki
kung hindi ka naman malaking account, hindi marami yung views. So, for Totoo. context lang yun guys na Oo. kami mga content creator Hindi ay, kami pare-pareho nung hindi kinikita. lahat is malaki na yung kita doon. Yeah. Pero isang magandang nga siya, way of earning. Totoo. Especially, di ba gusto naman natin tong trip natin na to. Yes. Nakakatuwa kasi, yung siya, napagsabay niya is nagta-travel plus yung trabaho mo sa Japan, tapos natututo ka pa nung Yeah. Nihongo. Language. So, Galing. speaking of Nihongo, magaling siya mag-Nihongo. Siyempre naman, Medyo lang. Medyo lang ba? Konnichiwa. So, ilang score mo, kunyari? Kung i-scorean mo yung sarili mo out of 10, mga ilan na yung score Siguro mo? mga 7, 6.5. Mataas yun. Ako, 0.5. Hindi Ako yung 0.5. Ikaw mga One. 3. One lang. Basta kaya ko nung makipag-away in Japanese. Para maganda yun. May murahan? May cursing ba? Hindi in naman ako Japanese? nagko-curse kaya. Okay. Pero meron. Naririnig mo sila. Oo, meron. Ganun din sila mag-away. Nagmumurahan. ganun, Oh, ganun. Pero hindi naman hindi maingay. wala masyadong Japanese ang yung ang tawag Laot. doon, yung Aggressive. yung sila mag-umpisa ng ang ang away. tawag doon, yung parang Confrontational. Hindi sila confrontational. Unlike tayo. Oo. Minsan kasi, kaya nabubuli din yung mga ibang kababayan natin, including me, nabully ako sa job before, Really? is hindi kasi tayo confrontational pa. Pero once na kinonfront mo yan, titiklop yan. Maraming ganong story yung mga kababayan natin na kapag sinagot mo na yan or lumaban ka, titigil Tatahimik na sila. Oh. Ah. Yung sa akin naman, ang kalaban ko, di naman kalaban, like galit sa akin is kapwa Pilipino. Ay, Na talaga teacher ba? din, yeah. Ay, nako. Kasi siguro different kami ng method kasi ako nasanay ako ng kinukuha ko yung loob ng mga bata kasi college ako. Pag college ka hindi naman pwedeng, 'di ba una akong teacher as a college. Sa STI. So dapat pag college ka, kunin mo yung loob ng mga bata para magtiwala sila sa iyo. Ganun yung ginawa kong method nung mga mga bata Kids, din kasi pareho lang namang tao yan, Yeah, bata. yeah. So ayaw niya ng ganun. Oh. Tapos gusto niya yung method niya yung gagayahin. Which is, anong method niya? Sobrang Higpit? pang matanda. Alam mo yung anong tawag doon? Anong term ng Strict? pang matanda? Hindi na siya napapanahon. Yun. Anong yes. term na yun? Old school na? Yeah, ang old school sobra. Okay. Na parang Parang hindi na siya bagay dun sa generation ng mga bata. Kasi 'di ba yung utak ng mga bata ngayon mabilis nang mag-wonder. Kailangan mo talagang kunin kung ano yung gusto nitong bata na to. Yun. Tsaka sabi rin ng mga ko-teacher ko, parang magnet din daw ako ng bata. Like may mga Yes. batang first time pa lang, halimbawa, may tinatawag na Taiken sa Japan. So, yun yung Taiken. trial class bago mo i-enroll yung Okay, anak mo. okay. Taiken. So, kapag Taiken, usually nandun ako, tas yung bata, kalaro ko kaagad. First time niyang pumunta sa school. Trial period. Okay, tapos? So, kasi yung iba, iiyak pa sila sa ibang teachers, Oo. ganyan. So, kaya may mga kawork ako na sinasabing parang alam kasi ng bata yung heart ng tao. Kaya, feeling ko, Mm-mm. magaan loob sa'yo. Tsaka kasi sabi mo, you're panganay eh. Mm-mm. So, sanay ka sa mga maraming bata. Magaling ako mang uto. Oh, yun lang pala yun. Magaling Mga bata. mga uto si JP in Japan. At nauto ang mga bata. Grabe. Tapos, kaso ang effect nun, sa hindi mo kapareho, yung method is medyo naging clash kayo. Pero natanggal siya. Balat! Joke lang. Babae. Babae. Ba't nahulaan ko babae? Gano'n? Oo, nahulaan kong babae yung tinutukoy niya. Balat Babae pala. siya. Joke lang. Teacher din siya eh. Teacher siya. Tapos, yun, natanggal siya. Ayan kasi. Charot lang. Gusto ko yun. Gusto ko yung... Ano yung natanggal? Hindi. Gusto ko yung turn of events na nangyari. Ito JP, dahil di ko to natanong kay Trish eh. May bago kami segment eh. Help the Philippines. Help the Ayan. Philippines. So, kung ikaw ay may kapangyarihan or sabihin natin government official or kahit simpleng tao lang, ano yung feeling mo para mapalakas yung ating turismo? Anong gagawin mo? Basta yung unang hindi ko gagawin is yung ibalanda yung mukha ko kung saan-saan. Yun yung unang hindi ko lang gagawin. Pero, yung gagawin ko, I think living in Japan, nakita ko kung paano nag-work yung tourism industry sa Japan. So, gusto kong gayahin yung Japan in a way na dapat lahat ng area sa Pinas is merong tourism center. Like yung major na binababaan ng tao, merong tourism center. Sa NAIA ba meron?
Tanong ko lang, hindi, I mean, hindi meron ko ba? kasi, wala akong idea kasi Ako din hindi eh. naman ako naghahanap kasi alam ko namang nasa Manila ako. Oo. Meron ba sa NAIA? Yan. Guys, please answer the question. Oo. Kasi parang, ano eh. Or baka nga, dahil di natin tinitingnan. Oo, Kasi yun lang yung idea ko po din. tayo eh. Or baka hindi lang talaga structured katulad ng Japan. Kasi ang hirap, ewan ko, kasi pagbaba pa lang natin, international man yan or domestic, parang ang unang bubungad sa'yo ay maraming tao, Nag-aalok tapos ng taxi. Yun, nag-aalok Charot. ng taxi. daming tao pa din. Mga SIM card. Oo. Yung ngayon, sasabihin ko, SIM card. Pero parang hindi agad visible yung, katulad sa Japan, di ba? Pag labas mo ng immigration, Mm. tapos ano tawag doon, yung security check? Custom. Custom, paglabas mo doon, mayroon ng ano doon, parang may tourist information, may concierge. Ah, Yun. oo. Di ba may concierge agad? Tapos meron pa nga yun eh, kung mahilig kayo sa stamp, may mga stamp Oo. area pa, no? So, mga simpleng ganun. Yun yung pinaka-problem sa Pinas eh. Wala talagang matatanungan. Mm. Kasi kung meron kang matatanungan in the first place, share mo kung saan dapat pumunta, Yeah. magandang sakyan. Sa Japan, paglabas mo ng customs, pwede ka nang bumili ng bus ticket. Nakalagay na dito papunta sa train station. Correct. Dito na yung convenience store, merong ATM dito. Lahat nandoon na. Correct. Terminal Kung 1, marunong ka 2, lang 3. tumingin, no? Terminal 1, 2, or 3 man yan, nandun lahat. Sa Yes. Pilipinas, Pero tama ka doon. Totoo. To Totoo the yun. point na medyo nakakalito na nga kasi ang daming sites. Pero good thing yun kung syempre kung traveler plus marunong ka naman tumingin sa directions, di ka na nga actually kailangang malito or magtanong. Diyan na lahat kompleto Oo. na binigay na sa'yo. Yun yung medyo kulang. At saka, Alex, talaga paglabas mo talaga sa atin, no, walang signs masyado eh. Di mo nga, kung wala, even yung Grab arrival sign, wala eh. baka di lang natin nakikita kasi Wala ba? ina-expect na natin kung saan tayo pupunta. Pwede, tinan natin kung may Siguro, magpo-comment. maganda siguro. Again guys hindi sasabihin na naman kasi ng iba dyan, compare kayo ng na compare. naman. Alam nga namang saan namin i-compare, taga Japan ako, taga Pinas sila, di doon namin i-compare, okay? Oo. Yeah. At saka, wala namang masama sa pag-compare. Para sa akin. Oo, kasi dun mag-i-improve yung lugar kung Mm. nagko-compare tayo, pero hindi naman to the point na ida-down mo na Okay. yun. Oo, hindi Pero may ganyan. tanong ako sa inyo, Sige. since well-traveled kayo ngayon around the Philippines, ako pala yung host Sige, ano yun? meron kayong nakitang tourist area information center? Saan yung pinaka naalala nyo? Actually, nung nag-Gimaras tayo, meron agad yung pag ano mo ng pier. Okay. Merong agad tourist information center doon na anong gusto nyo po, tricycle, van, Iloilo, pagbaba kasi doon halos labas na agad eh. Oo. Tsaka hindi na tayo naghanap. Hindi na kami naghanap Pero eh. baka naman meron. Pero yun, good example. Sa Gimaras Sa nga, Guimaras. pagbaba namin ng, ano ba tawag doon? Boat? Boat Oo, ba yun? boat. Basta, Yung sa Boracay naman kasi, Katiklan Airport, alam ko, correct me if I'm wrong, alam ko wala doon. Pero pagpunta mo doon sa ferry, alam ko may tourist information doon eh. Yeah. So, pero usually, sila, yung mga tourist information center na namin, na experience, mag-aalok Yun kasi nga sila eh. ng tour. Feeling ko Oo. hindi sila from the government from the private company sila eh. Pwede. Unlike sa or- Japan, di ba? Wala silang Agency. sasabihin, eto, kunin nyo to, bibigyan ka ng pamphlet, saan nyo gustong pumunta, di ba? Gusto nyo ba ng stamp, ganyan, Oo. tapos, oo nga no. Feeling ko kasi, nag-alok ng tour yun eh, kaya din tayo. Yun din yung tinulungan. napapansin ko sa Pinas eh. Merong matatanungan, pero may catch lagi. May Alam catch. mo yun? May partner agency, gano'n. Ano? Kumbaga, Bigla ko naisip dapat may kikitain tayo. Oo, dapat may makuha kami sa inyo. Oo, yung ganon. Win-win daw, Oo. mutualism. Oo. Ang galing. Oo nga, no? Galing Kasi na. diba sa Japan, ang laki-laki, tourist information lagi may Oo, kita yun. nyo, di ba? Yung nga eh. Saka Kaya, lahat ng major na babaan ng Shinkansen, ng tren, meron. Totoo. diba? Kaya Oo. guys, huwag kayong magalit sa amin kapag may mga ganitong Comparison. comparison or discussion about Saka, those things. sana marinig ng DOT. Oo nga. Kunin nyo akong consultant. Ayun, Yes! Tag Hindi. natin sa TPB. Kasi galing, yun, ang dami ko nang naikot sa Japan and it works talaga yung nila. Bukod pa dyan, ito pa, meron pa eh. Meron silang, si Japan, kada lugar niya, merong specific na interesting na kwento. Oo, totoo. Tapos yung mascot system works eh. Ang cute. Kasi, At ang cute. Feeling ko kasi, sige,
alam ko, ang mga Pinoy hindi mahilig sa cute-cute kasi medyo brusko-brusko, ano tayo culture Sa Japan kasi, ang kawaii. Kawaii. Kawaii culture. Cute talaga, kawaii culture. And it works, no? It works. Kasi yung mga bata, yun ang napapanood Yeah, tsaka kahit nga matanda, bet pa rin yun, di ba? Kasi sa atin, something cute, bata pa lang, suntukan na yung napapanood, di ba? pati sa labas ng bahay, suntukan. Batang kaya po na barilan, di ba? Hindi dapat yung mga mascot natin, mga action star. May mascot ba sa Pinas? Parang wala. Jollibee. Hindi, tinanggal na yung mga poster niya Uy! Ayoko na. Itigil na natin ito. Baka Iba ano siya ba masabi ko? Baka siya. Baka iba na masabi ko. Sana marinig to. Ang ganda nung sinabi ni JP. Pati yung mga naging insights, no? Sana marinig na DOT, tatag natin si TPB dito. Tag ko yan si TPB. For starters, tag natin sila. Kasi good intention naman, no? Lahat naman ng sinabi natin dito is not to put down the Yes. Philippines. Actually, to, ano pa nga, To put up. uplift, Ay, to put up. uplift yun. Tapos ayun pa, meron pa. Sa Japan kasi, pag meron silang mga locations na hindi napupuntahan ng tourist, nag-offer sila ng tours or ng mga libreng sakay, ganyan, para mapuntahan yung lugar na yon. And also, lahat ng nila doon, small units ng tourism, nag-work. May mga kanya-kanya silang projects. Wala ba tayong budget? I mean, nagtatanong lang ako, wala ba tayong budget for that? Actually, meron. Ay, Hindi lang natin na. Sumunod. Sumagot ako for them. Sabi na nga marami tayong masasabi dito Meron naman, pero at dahil dyan, maraming salamat. Tinapos Baka kung ano pa masabi natin. Pero alam na yan ng mga Taranyans. Mga nakikinig sa atin dito, matatalino yan. Alam nila yung minimin natin dito kahit kinakat natin. Oo. At dahil dyan ulit, maraming salamat. JP, JP salamat. Japan. Thank you. Super bitin. Super nga Yeah. Kasi feeling ko ang dami-dami pa nating malalaman. Madami Oo. pa. Tungkol sa Japan, tapos pwedeng makatulong sa Pilipinas. and Comment all. kayo kung gusto niyo ng part 2. Yes! Let us know if you want part 2, tsaka sino pang gusto nyong mag-guest. And syempre, don't forget to follow JP Hello, Japan guys. sa kanyang lahat ng socials. Lalagay namin yan sa description below. And use our codes para Yan. naman kumita kami. Oo, para may pang-travel kami. Lalagay ko rin yung code ni JP dito. Para Yan. naman, win-win situation. At para maka-discount kayo. Yeah, diba? tama. Don't forget to follow all our socials. Thank you so much for listening sa podcast episode na to. And let us know kung gusto nyo part 2. Part 2 kasi sobrang bitin. Comment nyo na. Arigato! Arigato, Thank you JP very much. Japan. See you. Bye-bye. Thank you, guys.